Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. At maraming salamat, pinag-aksayahan niyo po tayo ng panahon ng umaga upang pag-usapan yung mga may init na nangyayari sa ating bansa. At meron na rin mga naunang magagaling na nagpahayag ng kanilang pananalita bago sa akin. At siguro naman ay na-absorb po ninyo kagaya ng inyong mga pagpupulong sa inyong organisasyon sa pamumuno ni Pastor Boy de la Cruz. Maraming salamat sa organisasyon ngayong umaga at ang inyong Alliance Reform Philippines. At kasama rin natin ngayong umaga si Ginoong Bong Alonto at nakikisa sa ating ginagawa sa abang ng Isip. At si Mike Diasis ng Secgen ba? Si Mike? Secgen ho ba? Secretary General ng Alliance Reform Philippines. Ganon din ang ating District 2 Chairman. Is that Mike? Mike, si Mike Asis. Magkitin ko na rin yung mga pangalan natin ito, si Emiliana Arellano at Rowena Campo. Yan ang mga maraming salamat. Thank you. Siguro sa panimula, importante munang malaman natin bakit kayo naririto ngayong umaga. Kaya mahalagang malaman at masagot natin kung bakit kayo narito ngayong umaga. Napakarami ho ninyong mga gawaing bahay, may mga trabaho, may mga hanap buhay, may mga kung ano ng personal errands. And yet, this morning, you decided to be here. Probably because you want to know more about many issues on what's happening to our country. Or probably because you have already made the decision and you have decided to be part of hakbang na maiso at maging mga maiso. Dahil ang ginagawa po natin ay isang bagay na kung saan natin pinaglilinaw yung mga problema ng bansa na hindi ho lumalabas sa mainstream media. And speaking of mainstream media, I'd like to thank all the vloggers who are here today joining us. Thank you very much and congratulations, by the way. Dahil mismo ang Director of Google na ang nagsasabi na tinalo na ng social media ang mainstream media. The new TV now is social media, yung YouTube, yung Facebook. And mabuti yan sapagkat makikita ho natin yung mga totoong nangyayari sa ating bansa, hindi na ho lumalabas sa mga pahayagan. Wala na yan, dyaryo. Wala na po yan. Ang dyaryo at ang mga mainstream news ay hindi na source ng information. Ito ay converted na into government propaganda. Sila po ay naging propagandist na ng gobyerno. Naging mouthpiece na sila ng gobyerno na kahit anong gustong palabasin ng gobyerno, yun na lang ang kanilang inilalabas sa kanilang mga platforms. Hindi na po yung totoong balita. Kaya yung meron po mga television show dyan na nagsasabi sila ang kanluran ng katotohanan, walang kinikilingan, serbisyong totoo lang. Hindi po totoo yun. Noong araw maaari, pero ngayon ay hindi na. Ayan ho yung tinatawag nating elephant in the room. Yung mga dapat pag-usapan pero iniiwasan. Pero dito sa Hakbang ng Maiso, isang forum na kung saan lahat po ay maaari nating pag-usapan. At simulan po natin dito sa gagawin nating pagkilos sa September 21 sa Sabado. Nabanggit po ito ni Agent J.M. Morales na kung kayo ay may panahon, inianyayaan ko po kayong lahat na sumali sa ating gagawing pagkilos sa darating na Sabado dyan po sa Liwasang Bonifacio, ang Luksang Bayan. Ngayong mga kababaihan ngayong umaga. Yung 500 piso po ninyo ngayon, mas marami hubang nabibili kaysa sa 500 piso ninyo nung nakaraang taon.
Wala na. Pag hindi kayo kumilos, pag hindi tayo nagkaisa, pag hindi kayo tumindig, yung 500 pesos po natin lahat next year, higit pang walang mabibili. Yung sinabi nilang magbumura ang bigas, nung tinanggal yung taripa, meron ba murang bigas? Sinabi nila magkakaroon ng 29 na kilo ng bigas, pesos per kilo ng bigas. Meron bang 29? At least yung 29 pesos per kilo, malapit-lapit sa 20 pesos per kilo. Subalit may 29 pesos per kilo ba kayo nabili? Panay kasunungalingan ang gobyerno ito. Ang gobyerno ay naririto upang itulak ang kabutihan at pigilan ang kasamaan. Para din pong simbahan yan. Ang simbahan no exists to promote good and restrain what is evil. But ano ang gagawin natin? Kapag mismo ang gobyerno na ang nagtutulak ng kasamaan at pinipigilan ang katotohanan at pinipigilan ang kabutihan, kinakailangan po tayong kumilos. Iparinig natin ang ating nagkakaisang tinig sa gobyerno. Huwag po kayong matakot. Ang hakbang ng maiso ay hindi nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Subalit ang hakbang ng maiso ay nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. At kung magkakaisa ang taong bayan, at yan ang magiging resulta, ang pagpapalit ng rehimen, and so be it. Because kinikilala po ng ating saligang batas ang ganitong uri ng pagkilos at malinaw po yan sa ating Article 2, Section 1 of the Constitution, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Lahat po ng kapangyarihan ini-enjoy ng kahit na sino sa gobyerno, mula Pangulo hanggang sa pinakamababang antas, sa kagawad o SK Chairman o SK Kagawad, nagmumula po yan sa taong bayan. Hindi po sila ang nagmamayari ng Pilipinas. Sila po'y nariyan lamang panandalian. At sa panahong nandyan sila, dapat bigyang buhay din nila yung Article 11, Section 1 of the Constitution. That public office is a public trust. Yes. Kinakailangan pangalagaan nila yung tiwalang ibinigay natin sa kanila sa pamamagitan ng balota, sa pamamagitan ng mga boto ninyo. At kapag sila ay hindi na tumatalima sa kanilang social contract with the Filipino people, at yan po ay maglingkod na maayos, ingatan ang pera at kaba ng bayan na huwag itong lustayin at higit sa lahat huwag ito mauwi sa korupsyon. Kinakailangan na po tayong kumilos, kinakailangan tayong magkaisa, kinakailangan tayo tumayo at kinakailangan iparinig ang iyong tinig. Alam ko rin ho na hindi madali para sa bawat Pilipino, subalit kagaya nga po nung nabanggit ko kanina, ano ang handa ninyong gawin para sa ating bayan? Ano ang handa ninyong gawin para sa ating bansa? Kinakailangan ng kaunting sakripisyo, kaunting panahon. Kung maaari, ibigay po nyo yan na marinig tayo ng gobyernong ito at baka sakali naman ay pakinggan tayo at gamitin na nila sa tama ang pera ng bayan sa natitirang panahon nila sa panunungkulan. Yun lamang ho, maraming salamat at pagkakataon. Magandang salamat po ang ating maisog na resource person, si Atty. Vic. So bago po natin ipakilala ang susunod po nating magsasalita ngayong araw na ito, may nagtatanong po sa akin kanina ng tungkol po sa update sa mga projects ng Office of the Vice President. Okay? Mga kababayan, ito po yung importante nating dapat maintindihan. Ano po yon?
Ang isang nagiging problema po kasi ngayon sa ating bayan, ang administrasyon pong ito, na bukod sa mangga o manggagamit, kapag ang mga politiko o mga lingkod bayan ay hindi nila kapanalig, huwag na po tayong umasa na tayo po ay magkakaroon ng proyekto. Kasi yan po ang panuntunan ng administrasyong bangag ngayon. Pag kalaban ka, wala kang ayuda. Kaya yung mga supporters po ng ating Vice Presidente dito, yakapin po natin ang isang masakit na katotohanan yan na nangyayari ngayon sa administrasyong bangag. Dahil ang tingin sa ating Vice Presidente ay kalaban, wag na tayong umasa na galing from the office of the Vice President yung mga ayuda, yung mga developments, yung mga projects ay darating pa ho sa ating mga kamay. Dahil ang tingin po sa atin, hindi tayo Pilipino, tayo po ay kalaban. So sana maging malinaw po yan. Kaya nga po, napaka-importante ng araw na to at yung araw na darating ng Sabado na lumabas po tayo sa lansangan. Ipakita natin sa administrasyong ito na tayo ay hindi natutuwa at tayo bilang mga nagbigay ng mandato sa administrasyong ito at tayo na totoong amo at boss ng presidenteng bangag, no? May karapatan po tayong i-terminate ang kanyang panunungkulan dahil tayo naman po ang naglagay sa posisyon ng presidente. At kung hindi po natin inilagay ang bangag ng presidente sa posisyon, itong sila mga Abaloslos, itong sila mga Diwata, itong sila Marbil, wala po silang pagkakataon na malagay sa mga posisyon yan sapagkat tayo po ang nagtuklok sa kanilang tinitingalang Panginoon. Mabuhay Maisog! At ngayong araw po na ito, ibibigay ko po sa inyo ang representante ng ating... Okay. So, change po tayo. Bago po natin ibigay ang susunod na huling tagapagsalita natin, ino-open na po natin ngayon, binubuksan na natin ang ating hapag para po sa inyong mga katanungan dahil po ang ating mga panauhin ay mga may iba pa pong pupuntahan ng mga pagpupulong. So, bukas po, welcome po tayo ngayon. Meron po tayong 5 katanungan. Make it short, make it brief, but make it concise po. Okay, sino po ang unang magtatanong? Si Nanay, pakilala po tayo. Ano po ang nire-representa nating sektor?